Bro, ang ating title mga kapatid, uksain ang mga maling aral sa mga sikta upang wala na makakit na lumipat sa kanila. Kasi mga kapatid, kapag ang isang tao ay mali sa tinatayo ng Panginoong Hesus, ay parang patungo na siya sa impyerno. Aking tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa maling aral ng mga saksi ni Jehovah, na ang pinanggalingan ay ang may-ari ng sikta na saksi ni Jehovah na walang iba si Charles S. Russell noong 1870. Kasi mga kapatid, kung tingnan natin ang history, kung tingnan natin mga kapatid ang history sa saksi ni Jehovah, ay nagsimula lang ang siktang yan noong 1870 ng isang tao na ang pangalan ay Charles S. Russell. Nagtayo ng kanyang grupo at sa simulan pinangalan niyang Bible Student Movement, at paglipas ng mga maraming taon nang dumating ang taon 1914, pinalitan niya ng pangalan na IBSA, International Bible Student Association, at nang siya namatay, nang umangili sa kanya ang kanyang isa sa kanyang mga kilalang pastor na si anciano or elder na si Joseph Franklin Rutherford na taga USA, ay kanyang pinalitan ang pangalan ng kanilang grupo sa pangalang Jehovah's Witnesses. So, yan mga kapatid, no? ang pagsimula sa grupo saksi ni Jehovah. So, magandang gabi din, no? Sa ating kapatid na si Gino Milcor, no? Pedro, latusahog maayo ang mga tagang o sulpot watching from Buhangin, Davao City. Yes bro, no? Pero hindi sa pamagitan ng personal, kundi sa pamagitan ng pagbulgar sa kanilang mga maling aral, tulad ng ating tatalakayin ngayon mga kapatid, no? Na patungkol sa ipinangaral ng isang sulpot din na lumalaki, ngunit sa Pilipinas, kung tingnan natin sa buong mundo, konti lang sila, no? Konti lang sila. Sa Saksi ni Jehovah, maraming bansa sa mundo na hindi tumanggap sa kanilang ipinangaral o sa kanilang grupo, hindi. Marami. Nasense ko yan, no? Nasense ko yan na hindi sila tinanggap, no? Hindi sila pinantulutang mangaral sa ibang bansa or sa mayroong mga bansa na hindi sila pinantulutan na mangaral. So, lalatusin natin bro sa pamagitan ng pagbulgar sa kanilang mga maling aral. Okay. So, thank you very much bro, no? So, isa sa tanong sa ating kapatid na si Brother Edmond, upang ma-share niya sa ating mga kapatid na maring makinig sa aking live ngayon, ay yung patungkol sa purgatorio. So, mga kapatid, isa sa nakaminlang sa ating mga kapatid na mga Katoliko na magsamba ng tuwing may lindol at may bagyo, yung sinasabi sa mga Protestante na sola scriptura. Na ang ibig sabihin, kung hindi nakasulat litra por litra sa Biblia, ay hindi paniniwalaan. Pero kung tingnan natin ang kanilang ipinangaral, hindi papasa. Yan mga kapatid. So, tingnan natin sa banal na kasulatan kung ipinangaral ba ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ang patungkol sa purgatorio. Now, mga kapatid, ang salitang purgatorio ay hindi yan mababasa sa Biblia. Ngunit, mas marami pa ang hindi naisulat na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ating basahin mga kapatid ang sinasabi ni St. John, no? Sa talata 21, versikulo 25. So hindi pa ako, Bisaya pa ang aking Biblia ngayon mga kapatid, pero bukas baka makabili na ako ng Tagalog kasi nakalimutan ko, no? So baka kung mayroon Tagalog sa ating mga ibang parokya dito sa Tanabo, bumili ako bukas, no? Para Tagalog ng aking. So
Dito mga kapatid, aking babasahin sa San Juan 21:25 na marami pang ang hindi naisulat na ipinaharal ng ating Panginoon Diyos kumpara sa mga naisulat. Ating babasahin mga kapatid ang Ebanghelyo ni St. John sa chapter 21 verse 25. Ito ang sinabi. Daghan ba kayong mga butang nga gibuhat ni Jesus ug kung gisulat pa ang tanan ngadto ako nga ang tibuok kalibutan dili kayo paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Malinaw na marami pang mga ginawa at ipinaral ng ating Panginoong Diyos na hindi nakasulat sa banal na kasulatan. At ang tanong, sino ang nakaalam sa mga hindi nakasulat? Ay siyempre walang iba kundi ang tunay na Christian religion. Kaya kahit ang salitang purgatorio ay hindi mababasa litra por litra sa Biblia, ay ipinangaral yan sa simbahan na tinayo ng Panginoong Diyos kasi ipinahayag yan sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan sa kanyang apostol na naging unang pinuno sa kanyang sangkatauhan na walang iba kundi ang ating mahal na San Pedro. Ating basahin mga kapatid ang 1 Pedro 3:18 hanggang 19. Ito ay patungkol sa bilangguan o purgatorio para sa kaluluwa. Dito mga kapatid, malinaw, no? Aking basahin ang 1 Pedro 3:15 hanggang 3:19 ang 18 hanggang 19. Ito ang sinabi. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong. Ano padala ka nato ngadto sa Dios? Gipatay sa ingon nga tao, apan gibanhaw ingon nga espiritu. Ug sa iyang espiritu anong kahimtang niadto siya sa ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So malinaw mga kapatid na mayroong kulungan ng mga espiritu. At ating babasahin mga kapatid kasi ang ipinaral ng tunay na Christian religion ay yung mga kaluluwa na nandyan sa kulungan ng espiritu o kulungan ng kaluluwa na walang iba kundi ang purgatorio ay maaari pang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ating basahin muna ang 1 Pedro 4:6. Ito ang sinabi. Upang maintindihan natin, no, ang katotohanan na walang iba na makapangaral kundi ang tunay na iglesia na walang iba ang iglesia katolika. Ito ang sinabi. Kini ang hinungdan Nganong nga ang mahing balita giwali usab ngadto sa mga nangamatay na nagihukman sa buhi pa sila ingon nga ang tanan hukman gayon kini giwali kanila aron sa ilang espirituhanong kahimtang mabuhi sila ingon nga buhi ang Dios. Giwali sa mga nangamatay na aron sa ilang espirituhanong kahimtang mabuhi sila. Ibig sabihin mga kapatid, aron sa kanilang espirituhanong ano ba yung kahimtang, no? Espirituhanong kahimtang, sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos na siyang ibig sabihin sa mabuhi sila. Kasi ang kaharian ng Diyos ay buhay. So malinaw mga kapatid na ipinangalan ng Panginoong Hesus ang mabuting balita sa mga patay na. So malinaw. Now, ating basahin mga kapatid na si St. John din ay nangaral na mayroong kasalanan na maaari pang ipagdasal. Ito ang sinabi sa 1:5 16 hanggang 17. Ito ang sinabi. Kung may makakita sa iyang isikat magtotoo nga nakasala, apan sala nga dili musangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios o gatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alam lamang niadtong nakahimo og sala nga dili ikamatay. Remember the phrase mga kapatid, ha? Sala na hindi makakamatay. Ibig sabihin, sala na hindi makalaglag sa impyerno. Kasi ang lahat ng tao ay mamamatay. Ating basahin muna mga kapatid ang Hebrew 9:27. Upang maintindihan, no? Sinabi rito mga kapatid na minsan dadaan tayo ng kamatayan. Hebrew 9:27.
upang maintindihan ano ang ibig sabihin ni St. John sa sinasabi niya na nagkasala na hindi maaring makikamatay. Ano yun, no? At ito ang sinabi. Kinahanglan mamatay ang tansa-tansa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So, ang ibig sabihin ni St. John, mga kapatid, na sala na hindi makakamatay ay yung sala na hindi makapapunta sa impyerno. Kasi ang impyerno ay ang ikalawang kamatayan. At masahin, mga kapatid, ang Pahayag 20:14. Ito ang sinabi. Unya, gitambog ang kamatayon o ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kininglinaw sa kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. So malinaw, ng kalayo, ang impyerno ay ang ikalawang kamatayan. Kaya ang ibig sabihin ni St. John na ipagdasal ang nakasala na hindi ikakamatay ay yung nakasala ng konti na hindi maaring ilaglag sa impyerno. At masahin mo muli, no? Okay. Kung may lang pagkakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mo sangkot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios ug gatagan sa Dios ug kinabuhi ang maong magtotoo. Malinaw, no? Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosangkot gayud sa kamatayon. O dili na kinahanglan na mag-ampo pa kamo alang niini. Bot pasabot dunay sala nga makapaimpyerno. Hindi na kailangan magdasal pa tayo kung alam natin na siya ay nasa impyerno na. Pero dahil hindi natin alam ang kalagayan ng lahat ng mga kaluluwa na namatay, ay patuloy tayo magdasal sa kanila. Ang Diyos na ang bahala sa kanila, ang atin lang ay ipagdasal natin sila. Ito pa, sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangkot sa kamatayon. Malinaw. So, dahil dyan, mga kapatid, ipinangaral na sa tunay na Iglesia ng Diyos na walang iba kundi Iglesia Katolika na mayroong sala o mayroong purgatorio na maring doon ilagay ang mga tao na nagkasala lang ng binyansin. So yan, mga kapatid. So upang malinaw ito, pinangalanan ito ng simbahan sa pangalang purgatorio. Kasi ang purgatorio, mga kapatid, ay galing sa dalawang salita. It is a contraction. The word purgatory is a contraction, meaning dalawang salita. Purga meaning to clean, torio meaning place. That is why ang purgatorio ay lugar na linisanan ng mga kaluluwa. Okay. Bro, dili ba day ang pulong purgatorio Espanyol? Yes, Espanyol na bro, pero dalawang salita yan, no? Galing yan sa dalawang salita na purge meaning to clean, tori meaning place, no? Kana nga pinulungan dito na mabasa sa Espanyol na Bible na ay imuha na bro. So sa bagong Bible bro, inilagay na ang salitang purgatorio, no? Ang aking ibig sabihin yung sa original, no? Sa original na Biblia, hindi mababasa ang salitang purgatorio, doon na nasasalin. So mayroon naman tayong mga Bible na Espanyol na mababasa doon ang salitang purgatorio. Pero ang mga Protestante, hindi sila maniniwala kasi translation lang. Pero naniniwala sila sa translation na ginawa ng kanilang mga pastor. So nakakatawa yung mga Protestante, no? At saka nakakaawa din sila. Yan, mga kapatid. So ito pa, no? Kana nga mga nangamatay sa panahon ni Noe, klaro kayo bro, nga giwalihan ni Jesus ang mga kalag nga nangamatay sa panahon pa ni Noe bro. Yes bro, no? So, kasi ang Panginoon Isos ay nandiyan na siya ngayon sa kaharian ng Diyos, kaharian ng kanyang Ama. Hindi na siya magpunta pa sa purgatorio upang kanyang pangaralan. Kasi ang nasa purgatorio ngayon ay pinangaralan na dito sa lupa. Ibig sabihin, panahon na sa Christian religion. So, maring ang simbahan ay nangaral, nagtuturo na maring mayroong mga kaluluwa sa purgatorio ngayon na hindi kaanib sa tunay na iglesia. Ngunit sila ay gumawa ng mabuti at hindi nila alam ang tunay na iglesia.
Kaya ang Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig, at basahin ha, dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi sila pinarusahan tulad ng isang kriminal na naipako sa cross, na sinabihan na natin Panginoong Hesus, ngayon, sasama ka sa akin sa paraiso. Basahin din natin yan, no? So dito mga kapatid, mababasa natin sa 1 Juan 4:9, 8 rather, na ang Panginoong Diyos ay pag-ibig. Ang wala may gugma sa iyang isikatao, wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos gugma man. Dahil dyan, kahit sinabi ng Panginoong Hesus na ang hindi isinilang ay hindi maging tao muli sa pamagitan ng bautismo sa kanyang iglesia, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, binigyan pa rin ng Diyos ng tsansa ang isang hindi kaanib sa kanyang iglesia na makakapasok sa kanyang kaharian kung ang taong iyan ay inosente sa katotohanan. Pero kung ang tao ay nawalihan na ang iglesia katolika, ang totoong iglesia, ngunit hindi niya tinanggap, hindi siya maliligtas. Papunta siya sa impyerno. So yan mga kapatid, no? So ang example yan ay, or ang halimbawa niyan ay yung isang kriminal na hindi pa siya Christian kasi hindi pa siya napangaralan sa Christian religion. Ngunit nang siya ipinako sa cross, tinanggap niya o naniniwala siya sa ating Panginoong Hesus at tinanggap niya na siya ay nakasala. At dahil dyan, sinabihan siya ng Panginoong Hesus na ngayon, sasama ka sa akin sa paraiso. At basahin mga kapatid, ang Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter, itong sinabi, unya usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, imugal-mugal kaniya, dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Apan gibandon siya sa iyang kauban na nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita niya din gisilotan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato kay gisilotan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Umingon siya kang Hesus, Hesus, sinong dumiin taon ako kung maghari ka na? Itong tao ito mga kapatid ay hindi na bautismuhan. Pero anong sinabi ng ating Panginoon Hesus? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, sinabi niya, mingon si Hesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban ka nako. So, ang sinabi ng Panginoong Hesus dito sa San Juan 3:3 hanggang 5 na wala makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban kung siya ay nabautismuhan sa kanyang itinayo, ito ay mayroong exception na yung bilanggit ko, yung mga tao na inosente sa katotohanan. At basahin mga kapatid, ang San Juan 3:3 hanggang 5. Ito ang sinabi. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya matao pag-usap, malinaw. Unsa ang mapagkatao pag-usap sa katao nga gulang na nangutan na si Nicodemo, dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan na ron magpakatao pag-usap. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas kung matao siya pinagi sa tubig ug sa espiritu. Malinaw na ipinayag ng Panginoong Hesus na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban kung siya ay nabautismuhan. Kasi malinaw din niya ipinayag at malinaw din niya yung ipinayag dito sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sinabi na naman ng ating Panginoon Hesus, mingon siya kanila, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisang yaw kinimayong balita ngadtos ng mga tao. Ang mutuo magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo silutan. Ibig sabihin, yung pangaralan na ngunit hindi tumanggap ay hindi manliligtas. Yan mga kapatid. So, ang nandyan sa purgatorio, maaaring mayroong hindi Katoliko, pero sila ay inosente sa katotohanan. Yan mga kapatid. So, yung mga kapatid nating tayong mga Katoliko, kung tayo mamamatay na mayroon tayong mga konting kasalanan, lilinisin tayo doon sa purgatorio. Yan mga kapatid, hindi tayo ilaglag sa impyerno. So, kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, ipangaral sa lahat ng mga sikta, lalo na mga pastor, na magising sila sa katotohanan, na sila ay nandyan sa malaking kamalian, na nagdulot sa kanila ng malaking kasalanan, na maghatod kanila sa silot, sa panusang walang hanggan. So, malinaw. So, ito ba, no? Makulong pa di ay ng espiritu, bro? Yes, bro? No? Ang purgatorio ay kulungan ng espiritu.
kung bakit hindi sila makalabas doon, ang Diyos na may alam. Walang riha sa purgatorio. Ang nagkulong sa kanila ay ang kapangyarihan ng Diyos. Mayong gabi bro, watching from Tibungko. Ang pangutanan ako bro Chris, ang namatay ba sa cross ang tawhanong lawas lang ba ni Kristo? Banday na sad, no? O ang iyang pagka-Diyos? Palihog. Tubag bro, salamat, God bless. Bro, sinabi natin na ang Diyos namatay kasi ang Panginoon Hesus ay Diyos at tao. Pero hindi ibig sabihin na ang kanyang pagiging Diyos ay namatay din. Yan ang ipinangaral na nating simbahan. So, dito sa CCC, malinaw yung pinayag, no? Pero dito sa banal na kasulatan, ating basahin ang 1 Pedro 3:18-19. Ang ipinayag sa Council of Trent, sa Page 46, sinabi noon, we see God died since Jesus Christ is true God and true man. But it does not mean that Jesus died in his divine nature. Jesus died not as God but as man. Yan ang pinakamalinaw na ipinayag sa Council of Trent, na ipinayag din sa Catechism natin dito sa Bible, no? Upang di na tayo magpakli sa ating CCC. Dito mga kapatid, sa 1 Pedro 3:18, malinaw itong ipinahayag. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao, apan gibanhaw ingon nga espiritu. So si Lord Jesus Christ, He is the second person of the Trinity. Ngunit siya ay nagkatawang tao upang iligtas ang lahat ng katauhan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So upang mayroong makikitang namatay sa cross, nagkatawang tao siya. So ang Panginoong Hesus ay may dalawang likas, at yan ang tinatawag na hypostatic union. Sa lahat ng may buhay sa buong universe, ang Panginoong Hesus lang ay ang may dalawang likas, divine at human. Ang Diyos ay walang kamatayan, kaya siya ay nagtatawang tao upang mayroong makitang namatay sa cross. At ibasahin mga kapatid ang Roma 1:23 na ang Panginoong Hesus, ang Diyos ay walang kamatayan. Ito ang sinabi. Pinaysimbaho nila ang Diyos na walay kamatayon, nagsimba ingon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao. Kimbalikan ha, inaysimbaho nila ang Diyos na walang kamatayan. So ang Panginoong Hesus, kahit siya ay nagkatawang tao, nanatili ang kanyang pagiging Diyos at ang pagiging walang kamatayan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi maiiba, wala siyang changes. Kahit ano ang gagawin niya, mananatili na ang Diyos ay walang kamatayan. Yan ang ating Panginoon Hesus. So, pero dahil ang Panginoon Hesus ay may dalawang likas, sinabi ng simbahan na we see God died, Council of Trent. But kung ipatuloy natin pagbasa, sinasabi sa Council of Trent na we see God died, but Jesus died. Jesus died not as God, but as man. Ating tingnan sa CCC, no? Kasi mayroon ako inarin sa CCC, no? Inarin ko yan, ang buong CCC, binasa ko ng buo, ang whole book ng CCC, binasa ko yan. Upang maintindihan at ang aking pagpangaral at pagpanalipod sa simbahan. Okay, ito ang sinasabi, no? 6:24 or sa 6:27, diretso tayo sa 6:27. Ito ang sinabi. Christ's death was a real death in that it put an end to his earthly human existence. Aking balikan. Christ's death was a real death in that it put
an end to his earthly human existence. Kaya, yung mga simple na nagsasabi ng gaday literal, ngunit hindi marunong mag-explain, ito na ninyo ang iyong pagsasabi na gaday literal. Kung hindi kayo marunong mag-explain, we say yes, we can say gaday literal. But, we have to explain that clearly. Hindi yung hindi ka marunong mag-explain. Ang i-explain mo lang ay magbuot na ikaw magpakamatay ang Diyos. Hindi yan sa simbahan na rason. Hindi yan. Kung balikan, kung mayroong masimple na hindi niya ma-explain ng buo, mabuti ang sinasabing gaday literal, huwag ka nang mag-touch dyan. Huwag ka nang mag-ano pa dyan. Magbasa ka ng CCC. Ito ang malinaw. Kasi ang gaday literal na sinasabi ay hindi nagsasabi na ang dalawang likas ng Panginoong Hesus ay nahurot o kamatay. Ano ba yung sa Tagalog? No? Hindi. Ang mga gaday literal sa buol, marunong sila mag-explain dyan. Pero mayroong simple doon na hindi marunong mag-explain sa gaday literal. Ito ang sinabi. Aking balikan, ha? Christ's death was a real death in that it put an end to his human at to his earthly human existence. Malinaw na ang kanyang human existence. So, upang hindi na tayo malito sa gaday literal, huwag na natin gamitin ang human nature. Ang gamitin natin human existence kasi yan ang ginagamit sa CCC. Human existence. Ibig sabihin, ang kanyang pagiging tao dito sa mundo, yan ang namatay. Yan mga kapatid, human existence ang kanyang pagpunta dito sa lupa. Yan ang nawala sa paningin ng tao or namatay na the word. Yan. So malinaw, no? So marami pa dito sa ano, no? Ito ba? No. Isipin natin mga kapatid na ang tao, tuwing mamamatay ang tao ay magsiparit ang kanyang katawan, lupa at ang espiritu or soul. Ibig sabihin, ang soul ay hindi mamamatay. Kung hindi mamamatay ang soul, paano pa ang Diyos? Kasi basahin mga kapatid, ang CCC 6:26. Ito ang sinabi. Since the author of life who was killed in the same living one, listen, the divine person of the Son of God necessity continued to possess his human soul and body, separated from each other by death. So, ang kaluluwa at katawan ng Panginoon Hesus na nagseparate sa tuwing siya namatay. But the fact that at Christ's death, his soul was separated from his flesh. So, hindi namatay ang kaluluwa. Ang Diyos pa kaya? His one person is not itself divided into two persons. So, isa lang ang Jesus Christ. For the human body and soul of Christ have existed in the same way from the beginning of his earthly existence in the divine person of the Word, and in death, although separated from each other, both remain with one and the same person of the Word. Yan. So, sa tuwing ang Panginoon Jesus ay namatay, we say God died since Jesus Christ is true God and human. That is the clear explanation of the church. But it does not follow that his divine nature, existence, died. Yan mga kapatid. Kasi ang Diyos ay walang kamatayan. So yan, no? Dito sa CCC 1113, death is the end of man's earthly pilgrimage. So, ang kamatayan ay para sa tao lamang. So, ang gaday, hindi yan, wala sa ating wala sa kaisipan ng tao wala sa kaisipan ng tao ang mga salitang gaday, literal o gaday, na ang Panginoong Hesus ay hindi nagkatawang tao. Dumating sa kaisipan ng tao ang salitang gaday nang ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at pinako sa cross. Kaya isipin natin mabuti na ang word gaday ay nasasabi lang yan tuwing ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross. So
Ito ba ang Rene Reyes Ando, bro, mutry ko og tubag base lang sa akong kaugalingon na una-una dili ang una-una sa uban. Ang namatay, bro, mao ang iyang tawanon nga lawas kay ang iyang Diyos nung espiritu ng sa kay ang iyang Diyos nung espirituhanong kinaiyan nagpabiling buhi og sumala sa kasulatan diha sa iyang espirituhanong kaimtang nagwali siya sa mga kalao. Malinaw, bro, no? Kung ang Diyos pa ay namatay, sino man yung nagpunta nangaral sa mga kaluluwa sa tinatawag na kulungan? So malinaw, bro, no? Thank you very much sa iyong sagot din, no? Diha sa iyang espirituhanong kaimtang nagwali siya sa mga kalang na nabilanggo o ang among mga kalang human niya giwalihan o ang mga kalang human niya giwalihan gihimo niya kining mga bihag padulong sa langit sa adlaw sa iyang pagkayam. Yes, no? At ipasahin mga kapatid ang Efeso 4:8 kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayam niya ngadto sa kahitasan nagdala siya daghang mga bihag. Okay, malinaw. O gihatagan niya mga sorry na gising naman eh. So nagdala ang Panginoon Diyos og daghang mga bihag sa pagbalik niya sa kaharian ng Diyos at yan ang mga pinangaralan niya doon sa mga nakulong na kaluluwa. So sa Colossus 2:15 baka hindi ito baka maklaro pa, no? Colossus 2:15 ito ang sinabi patungkol din ito sa mga bihag na sinasabi ni bro, no? Okay, Colossus 2:15 kung pinagi sa iyang kamatayon sa cross gibuntog ni Kristo ang mga hari o mga punuan nga espirituhanon gipasundayag niya silang tanan pinagis pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. So thank you very much, bro. Palilugpod ko sa paliwanag sa tradisyon, bro, kay gisaway daw ni Jesus ang atong tradisyon kay naabiyay tradisyon gikan sa mga apostol. So mga kapatid, ang tradisyon na sinasabi sa Christian religion o sa simbahan Katoliko ay yung tradisyon o yung mga ipinangaral ng Panginoong Hesus na hindi naisulat sa banal na kasulatan. Ating basahin mga kapatid ang sinabi ni St. John sa chapter 21 verse 25. Balikan natin yan mga kapatid. Okay, ating basahin, no? Ito ang tradisyon mga kapatid at ating basahin na ang mga apostol, ang unang mga membro sa iglesia na tinayo ng Panginoon Diyos o yung mga pinuno natin ay nangaral sila sa mga hindi na isulat. So basahin ko muna ang St. John, no? Ang San Juan 21:25. Mahirap mag-Tagalog pero pilitin ko mag-Tagalog at mag-influence sa Tagalog kasi mayroon tayong mga kapatid sa Luzon, mayroon nag-advise sa akin na bro, kung ari Tagalog ang gamitin na wika sa iyong program kasi yung mga Bisaya makaintindi man sila ng Tagalog, ngunit ang mga Tagalog hindi makaintindi ng Bisaya. Kaya ako'y nagsumikap na sa Tagalog ang gagamitin. So, ito ang sinabi sa Ebanghelyo ni St. John, chapter 21 verse 25. Dagan pa kayong mga butang nga gibuhat ni Jesus ug kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan, dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So, malinaw. Napakalinaw. Lote mo sa mga kapatid, kung ang mga apostol ay nagtuturo ba o malinaw ba ipinayag sa banal na kasulatan na ang unang mga Kristiyano o ang unang membro sa Iglesia Katolika ay nangaral ba sila sa mga pinangaral ng Panginoon Hesus na hindi nakasulat? At ito sa mga kapatid, ang 2 Thessalonica 2:15. Upang maintindihan natin at mabulgar natin, masagot natin ang mga huwad na mga aral na walang iba kundi ang mga pastor ng mga sikta sa kanilang sinasabi o pinangaral na sola scriptura or Bible alone. So ito ang sinasabi sa 2 Thessalonica 2:15. Busa mga igsoon ang pingi ang mga kamatuoran, remember ha? Mga katotohanan
nga among itudlo kaninyo pinaagi sa wali ug sa sulat. So ang mga apostol ay nangaral sa pamagitan ng wali at sa mga naisulat. Ibig sabihin, mayroong tradisyon. Kasi yung mga hindi naisulat, ang tawag diyan ay tradisyon. So, ang tanong ba, sino ang may alam sa mga hindi na isulat na ipinangaral ng ating Panginoong Hesus? Ay simple, walang iba kundi ang kanyang iglesia, na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. At mga kapatid, noong taon 180, ilang taon na ngayon? 2026. Para sa hindi pa masyadong nakaalam, ang 2026 ay taong gulang yan ng ating Panginoong Hesus. So, ang gulang ng na tinatawag na AD, no? Anno Domini or Year of the Lord. Nang ang ating Panginoon, so ang Christian religion ay mayroon ng taong gulang na 180 or nang lumipas ang 180 years from the birth of our Lord Jesus. Ang mga hindi na isulat sa banal na kasulatan ay naisulat na ng simbahan. At yan ang tinatawag na didake. From the Greek word didaskein, meaning the teaching of the 12 apostles. Yan ang aklat, mga kapatid, na sinusulatan sa mga ipinangaral ng Panginoong Hesus at saka yung mga ipinangaral ng mga apostoles na hindi naisulat sa banal na kasulatan. At ang may alam dyan, at yan lang, ang simbahan lang ang mayroon sa bidake o sa secret tradition. Wala ang mga sulpot. Kasi sulpot, paano sila may alam sa sinasabi ng Panginoong Diyos na hindi na isulat na ang mga sulpot ay huling lumitaw? Noon lang, 1,517 years, tuwing si Martin Luther na isang pare na nabihag sa hita na puti ay umalis sa simbahan at nag-asawa. Doon lang sila. So, paano sila makaalam sa mga hindi na isulat? So, yan mga kapatid, na totoo na mayroong secret tradition. So, ito ba, mayroon pa sa 2 Timoteo 2:2, patungkol din yan sa, okay, pero tingnan ko dito sa aking inarrange upang mabigay ko ang marami pang mga teksto sa about sa secret tradition, no? Okay. Sa tradisyon. Pero baka marami pang tanong, no? Hindi ko na lang ibigay ang mga ito na lang aking basahin, ha? Ang 2 Timoteo 2:2. Ito ang sinabi. Okay. Itudlo sa mga tao nga imong kasaligan, ang imong hidunggan nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Napakalinaw. Na ipangaral mo sa iba ang aking ipinangaral sa inyo sa pamagitan ng salita. Napakalinaw. So, hindi tayo maniniwala sa mga sulpot. Una-una, sulpot lang sila. Sulpot lang sila. So, yan, no? Okay, so, baka mayroon pang tanong. San Juan 10:18, ito, tininawin yan, ang San Juan 10:18, ha? San Juan, ito ang batayan sa mga SSPX at sa mga nagsasabi na gaday literal. Lilinawin natin yan. Lilinawin natin yan, no? Malimutan ko pag slow down ng ating sounds, no? So, ang 1:18, ating basahin yan. Si Jesus namulong manpod, makahimo siya paghalad sa iyang kinabuhi o makahimo po siya pagbawi sa kaugalingon niyang kabubuton. Buot namatay yun siya. Sa yun naman kailin sabton, bro, no? Pero atong basahon na. So basahin natin mga kapatid ang 1:18 upang maintindihan natin ito. Kasi in-explain na ito ng simbahan. Kaya, ito ang batayan sa mga nagsasabing gaday literal at saka yung mga naging SSPX. Kasi nakadibati ko sila patungkol dito. Ito ang sinasabi sa Juan 10:18. Sorry. At sa Gawa 3:15 din, no? Ginagamit din nila niya.
10:18. Intindi natin, no? O ba, with the guidance of God, our Lord, no? Ito ang sinasabi. Walay makalimo pagpatay ka na ako. Yes. Kasi Diyos ang Panginoong Isus. Pero dahil nais niyang tubusin ang lahat ng sangkatauhan, pinantulutan niyang siya ay ipinako sa cross. Yan. So, napakadali lang, no? Walay makalimo pagpatay ka na ako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong magbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi. Bakit? Kasi siya ay Diyos din. Diyos. So, ang iyang pagiging tao, may kapangyarihan siya na kanya ibinigay. Ibigay. Kung may gahom usap ako, pagbawi nini, kasi Diyos siya. Siya ang bumabawi sa kanyang katawan na nakitang patay upang mabuhay muli. Dalawang likas ang Panginoong Isus. Yan, malinaw lang yan maintindihan, no? May gawag ko sa pag-alad sa akong kinabuhi, may gahom mo sa bakos, pagbawi nini, kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Sa kanyang pagiging Diyos, sinugo siya ng Ama, o magkatawang tao ka, at tubusin mo ang sangkatauhan sa pamagitan ng iyong kamatayan. Yan ang inutos ng Diyos Ama sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos, may kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay, ang pagiging human. At may kapangyarihan akong bumawi nito dahil siya ay Diyos. Malinaw. Kalinaw. Madali lang maintindihan. No? Madali lang maintindihan yan, mga kapatid. Huwag natin malilitihoy. Kung nais tayong makaintindi, just ask the church. Kung gusto tayong malinawan, magtanong sa simbahan. At kung mayroon tayong hindi masyadong maintindihan, let God explain you. Mababasa ba yan sa banal na kasulatan? Katinusan. Hintayin mo lang ang panahon ng Panginoong Diyos ang magbigay sa inyo sa ng kaliwanagan sa pamagitan din ng simbahan. Sinasabi ba niyan ni San Pablo? At ito sa mga kapatid, ang 2 Timoteo 2:7. Ito ang sinabi. 2 Timoteo 2:7. Ito ang batayan ni sa ating isang santo na si Saint Ciprian, kung hindi ko nagkamali. Sorry kayo kung nagkamali ko, ha. Sinasabi niya na faith seeking understanding, not understanding seeking faith. Kasi kung understanding seeking faith, it is God. Hindi ka maniwala kung mayroong Diyos. Hindi ako maniwala na mayroong Diyos. No, maliban kung makikita ko siya. Yan ang sa itis. Pero anong sinabi ng ating Panginoon Hesus sa pamagitan ni St. Paul? Ito. Sa 7. Palandunga kining akong gisulti, kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Ito ang batayan sa sinasabi ni Saint Ciprian, kung hindi ko nakalimot, na faith seeking understanding. Ibig sabihin, maniniwala ka muna upang iyong maintindihan. Hindi intindihin upang mapaniwalaan. Yan, mga kapatid. At palagi natin isipin na hindi tayo maging Christian kung wala ang Iglesia Katolika. Kaya kung ano ang ipinangaral sa Simbahang Katoliko, yan ang paniniwalaan natin kahit hindi natin masyadong lubos na maintindihan. Palagi natin isipin na kung wala ang Iglesia Katolika, hindi makrisyan ang buong mundo. So sino tayo mo agad sa pinangaral ng simbahan? Yan, mga kapatid. So, ito pa ang sinasabi sa Gawa 3:15. Nagbatayan din sa mga nagsasabing kada literal. At saka yung mga SSPX. At ibasahin, mga kapatid. At saka, mga kapatid, ang advice ko sa inyo, magsimba tuwing linggo at magrosaryo araw-araw. At hingin ninyo sa ating Panginoong Hesus, bigyan mo ako, Lord, ng karunungan. Yan ang palagi kong pinangayo ngayon. Hinihingi sa Diyos araw-araw. Kasi araw-araw ako magrosaryo. Palagi akong naghingi ng karunungan at hindi lang para sa akin. At makikita ninyo yan kung mamatay na tayo kasi ang lahat ng sinasabi ng tao ginawa ay nakasulat. Aking sunod yan pagbasa. So, maghingi ng tulong, magsimba. Nalimutan ko tuloy yung isa, no? Na, sige,
Dito sa dito, nawala. Dito, kapatid, maghingi tayo, no? Ako ay palagi kong maghingi ng Panginoon Hesus. Nabigyan niya ng karunungan. At itong nalimutan ko. At ang lahat ng mga Catholic faith defender. Yan mga kapatid. Araw-araw akong nagdasal, hiningi ko sa Mahal na Birhen Maria na Mama Mary, tulungan mo ako na makatanggap ako or mayroon akong karunungan na aking magagamit sa pangaral at pagdipinsa sa simbahan. At sa magamit ko sa pamumuhay na banal. Hirap-hirap naman tayo sa Tagalog. Ito mga kapatid, aking basahin na ang lahat natin sinasabi ay nakasulat upang matingnan ninyo sa record sa aking buhay tuwing tayo mamamatay. At aking basahin ang Pahayag 20:12. Ito ang sinabi. Kung nakita ko ang mga patay, inila o dili nila nga nagbaro at tubangan sa trono, gibukad ang mga libro o may lain pa gayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Yung man ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro sa kinabuhi. So yan mga kapatid, kita niyo ang sinasabi ko kung totoo ba, no? Humingi tayo ng karunungan. Ano ba yung karunungan? Kaalam sa ating Diyos. Now, sorry, mayroon akong nalimutan isa, no? Na verse. Yung Gawa 3:15. Aking basahin mga kapatid, ang Gawa 3:15. Ito rin ang ginagamit sa mga hindi masyado nakaintindi sa gaday literal. Ito ang sinabi. 3:15. Dala, ha? Ug ipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanaw siya sa Dios o kamo mga saksi niini. Napakalinaw. Ang Panginoon Diyos, kasi siya Diyos ay Diyos na nagkataong tao, siya ay tinubdan sa buhat kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Diyos, siya rin ang nagbanhaw sa kanya, nagbuhay muli sa kanya kasi siya ang Diyos. Napakalinaw, madaling intindihin. Kung magtanong lang tayo sa mga answer sa pagpaliwanag sa simbahan, napakadali. Malinaw. Sinasabi nito na Panginoon Diyos ay tuburan. Ano ba yun? Tuburan ng buhay kasi Diyos siya na nagkatawang tao. Malinaw. So, hindi natin intindi na ang kanyang pagiging Diyos ay namamatay din kasi ang Diyos ay walang kamatayan. Yan ang maglaglag natin sa impyerno kung ipatuloy natin yung mga ipinangaral na magbuot tayo mo, magpakamatay ang Diyos. Pangatarungan na, yawan on. Pangatarungan na din Diyos. No?